Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambay mga kababayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang ating pong kukomentuhan. Kagabi lang po, umatin po ang ating Vice President sa campaign rally po sa Maynila, mga tambay. At napakarami pong pinahayag dito ng Vice President, mga tambay. Ay talagang tahasan niya pong sinabi na talagang malawakang plano daw po at talagang malawakan ng dayaan, mga kabayan. At napakarami pang pinasabog ng Vice President, mga kabayan, lalong-lalo sa mga pangako nila. At syempre po, yung mga hindi nila ginagawa ng 3 taon sa ating mga tambay. At mayroon pang matindi siyang sasabihin, mga tambay. Hintayin po natin at pakinggan na po natin. Umpisa na po natin. Ito po. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa atin. Dako kayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino.
I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya.
Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra og magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok, undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondoc. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, J.V. Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob
nabuksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Ipiboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso, and let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Syukran. Kakantayin na natin ang Pilipinas, Duterte pa rin. Yan po mga tambay, napakaganda pong pahayag ng ating Vice President. Kompleto rekado na po mga tambay, lahat na po. Wala na pong masabi si Kamanong mga tambay, kung hindi, bumoto po tayo ng straight mga tambay. Bumoto po tayo, solid PDP laban. At syempre po, black voting mga tambay. Kung ayaw po natin mabalik po na naman sa dati na halos pinagdiinan po ng Vice President, di po ba? Gusto nyo po ba tayong bumalik na naman sa sitwasyon na para tayo nasa Yolanda at kahirapan, nakulang magbigay ng serbisyo sa mahirap? At nakita naman po natin, elitista, mga tambay, puro pang sarili lang po ang sinasabi po nila, mga tambay. Sinasabi nila yung makabayan, iba po yun. Iba po yung pagiging makabayan po nila, mga tambay. Mga makasarili po yun. Hindi po para sa Pilipino, katulad po natin yun. Yung sinasabi po nila alyansa. Kaya po napakaganda po. Halos lahat po. Binanggit na po ng ating Vice President, mga tambay. Pati po ang plano di umano na malawakang dayaan. Kaya po kailangan po natin mag-ingat at siyempre po magmasid, mga kabayan. Kaya po, ano po masasabi ni Kamanong? Mga tambay, bumoto po tayo ng tama. Dahil nakita po natin ang dating Pangulong Marcos ay nagbigay na rin po ng kanyang pahayag. Lalo-lalo po sa mga OFW, di ba? Huwag daw po tayong bumoto ng sinasabing
yung mga korap, mga hudas, at hindi makabayan. Di ba? Kaya po, alam na po natin kung sino iboboto natin, di ba? PDP laban. Saka po, black voting po tayo mga kabayan. Yan lang po mga tambay. Hindi ko na po kukomentuhan ng mahaba ang pahayag ng Vice President dahil po, kumpleto rekado na po. Lahat po ay nabanggit na lahat ng Vice President. Lalong-lalo po ang pinagagawa po ng binagoong Pilipinas sa ating bayan mga tambay. Kaya po, bumoto po tayong tama. Yan po, malapit na po. Sa Lunes na po yan mga tambay, May 12. Kailangan po natin mabaguhin ang ating bansa ayon sa Vice President. Tayo lang po ang makapagpapabago nito sa isang damukal na ginawa po ng binagoong Pilipinas na puro pangako at dinala po tayo sa kahirapan mga kabayan. Bumoto po tayo ng tama. At yung sinasabi nga ng ating mga subscribers, mga tambay, kung may kakayahan po tayo, maganda rin po yung naisip ng ating subscribers na magsuot po tayo ng berde pag tayo po iboboto. Dahil alam na po natin yun kung sino po iboboto natin, di ba? Kung berde at puti, kung wala pong kulay green o puti. Maganda po yun. Pag pupunta po tayo sa ating mga presinto, mga tambay, magkulay berde tayo. Kung meron tayong berde o kaya puti, mga tambay. Napakagandang kulay po yun. Para po isa pong magandang, magandang tingnan na talagang halos lahat makikita po ng buong bansa at buong mundo na halos ang pumupunta sa mga presinto ay ang suot ay kulay berde at kulay puti. Di po ba? Kaya po makikita po nila yun, bakit ang mga Pilipinong bumoboto ngayon sa Pilipinas ay dalawang kulay lang ang suot. Kulay puti at kulay berde. Di po ba? Kaya malalaman po nila kung ano ang simbolo ng kulay na yun. Di ba? PDP laban. Di ba? Solid PDP laban. Black voting. Maganda rin pong idea yun. Kung meron po tayong kulay puti at kulay berde, isuot po natin yun mga tambay. At least, dalawang kulay po ang suot natin. Di ba? O kung maganda nga sana, kung puro berde po lahat di ba? Dalawa naman yung kulay natin Maganda po yung kulay berde at puti. Di ba? Kaya po mga kabayan, maraming salamat po. At hindi ko na po hahabaan ng komento at napakaganda na po ng pahayag ng ating Vice President. Maraming salamat po mga kabayan sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyong lahat. At syempre po, ingatan nawa po kayo mga tambay, mga subscribers natin. Maraming salamat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Joe. Maraming salamat po mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong likod. Thank you po. At syempre po, sa mga naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at yun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe mga tambay. At syempre po, nabanggit na po ni Vice President, PDP laban po tayo, solid mga tambay, straight. At black voting po mga kabayan at ang ating mga party list. Iboto po natin ang party list po ng PDP laban mga tambay. At syempre po yung dasal po. Huwag po natin kalimutan isama sa dasal at panalangin ang maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President mga tambay sa dami po na nagpapabagsak sa kanila. At talagang nakidnap na nga po, di ba? Kinidnap na ng pamahalan ayon sa Vice President. At alam din naman po natin na katotohanan na talagang kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa panalangin na maingatan po sila. At thank you po mga tambay. Sa muli, ingat-ingat po tayo. Doble ingat po mga kabayan. At solid PDP po sa darating na botohan mga tambay halalan. Solid. Thank you po. Paalam. Bye-bye.